power amplifier ulit. Kaso first time ko makagawa ng ganitong klaseng brand. Ito yung brand name niya, oh. Yan, Supertech SA 1000.2 na power amplifier. Okay, angas ng dating niya. Pasensya na kayo kung tinatakpan-takpan natin yung brand name niya. Wala kayong magagawa, vlog ko to eh. Ayan, paging portion ko muna bago natin siya i-repair. Ayan, supply niya ay 125. Meron siyang high rail na 125. Okay, plus G. Tapos laki din ng kanyo, transformer niya. Matangkad siya na malaki, mabigat. Tapos 3, 6, 9, 12 12 piraso na 100 volts by 22,000 microfarad. Faisan, ganda ng capacitor, Faisan. Original na capacitor to. Tapos output, ba't ganito? NGW ng kabila, 5200 yung kabila. Bagay, may history na kasi ito pala. May kwento na pala ito, may pinaltan na or ang tawag ito, pina-repair na dati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito MOSFET. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 bipairs. Bipairs 14 bipairs yung output nya. Pero iba dyan drive eh. Yung pinaka-output lang is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bali 12 pairs siya. Naka-class G ito. Yan, C5200 din A1943 sa kabila. Kabila is NGW. NGW yung kabila niya. Siguro pinalitan itong kabilang side ng NGW. Although bumigay pa rin, yun pa rin naman yung may issue. Dito pa rin sa may kabilang side. Dinala rito sa akin to, nakaprotect yung channel to. Ngayon, nung binuksan ko, ang problema, pingas na yung pingas yung thermistor dito sa may, wala na, laglag na. Yan o. Sa may thermistor, wasak ko. Yan, sa may soft start nya. Kaya natin kung kaya pang i-start. So, kaya pa naman. Ay, nakaprotect siya. Nakaprotect siya. Channel 2. Dito pa rin yung kung saan yung ni-repair na una. Alam ko ito talaga yung stock eh, oh. Ito yung stock kasi malinis pa siya, oh. C5200 and then A1943. Tapos nag-NGW na lahat. Okay, ngayon ano na susunod? Bali ito, dito muna tayo. Focus muna tayo dito sa may soft start. Kasi dito lahat eh. Dito tayo magsisimula eh. Dito tayo, palitan muna natin yung thermistor. Biak, bali, tatlong thermistor na 1000 volts, 20 ampere yata yan. Palitan muna natin yan, 3 piraso. Yung isa biak na rin, oh. Okay, saka natin pasadahan ito. Ito na, baklas ko na yung front panel. Ayan siya, oh. Tapos, ito yung sabi ko na biak, oh. 2. Tapos yung isa, bitak na rin, mapipingas na, oh. Tapos, napansin ko dito, oh. Parang ginamper ito. Ginamper, alam ko mayroon pang kwan dito, may nakalagay 10D, oh. 10D, 20. Meron pa nakalagay dito, parang ginamper ito. Ginamper siguro ng unang gumawa, ano ba yan? May nakalagay, oh, kasi naka-series to dito, oh. Kulang ng isa. Kinulang ng isa. Okay, papalitan lang natin. Palitan natin yan. Tanggalin ko muna ito. Bali, 3 na yan. Pating isa, tanggalin natin yan kasi biyak na. Palitan natin. Tapos, tanggalin natin jumper na to. Tapos, palitan natin. Napalitan na natin yung thermistor. Itong 3 biyak na to. Yan, ito. Bago na ito. Itong 3, 10D25. Ito lang medyo tumaas ko. 10D20. Ito medyo tumaas ito. Busan tayo ng 10D20. Ngayon, nilagay natin is 25. Mas mataas yung amperahe nito. Mas okay nga eh. Ayan, isang piraso dito. Yung ginamper nila. O, yan maging labasan nyo. Alam ko, 4 talaga ito eh. Okay, balik ko ito. Tapos saka tayo mag-proceed dito. Baklasin natin tong channel 2. Nabaklas ko na. And then, ano tawag nito? Balik ko na pala ito. Pero 2 tornilyo lang. Yung soft start natin or front panel. Ngayon, itong board naman, binaklas ko na. Okay. Tapos, bumigay yung fuse dito, ha. May fuse kasi siya dito. Ayan. Bumigay dyan.
Ang ka-design nito ay krill, parang krill na 16. Okay. Tapos check natin kung saan side yung may madali na output. Dito dito shorted dito. Dito naman wala, buo dito, buo. Saan pa dito sa kabilang side, dito yung may short na output. Ayan, shorted talaga siya. Baliktarin natin. Meron talaga, merong output na dali dyan. Baklasin natin yung mga bloke dito para ma-check natin kung alin yung output na nadali, kung ilang piraso. Okay, balikan ko na lang kayo kapag na-check ko na. Nabaklas ko na yung mga bloke dito. And then ito, sira isa, itong NGW na 0281. Check natin. Ito to, shorted ito eh. Yan ang shorted eh. Okay, short siya. Dito na side dyan, dito. Tapos pag check ko kanina, yung diode may shorted pa rin. Yung pala sira. Minsan kapag na-check nyo na halos lahat ng output buo, tapos yung diode is shorted, check nyo muna, putulin nyo or di kayo angat nyo para malaman nyo kung shorted siya o hindi. Ayan, diba? Ayan, shorted siya, diba? Nakaangat yan, nakaangat to. Pinutol ko lang ng cutter. Ayan, naka-reverse to. Dapat hindi papalo to kasi naka-reverse tayo. Sira to, fast recovery diode to. Balitan na lang natin yan. Balik natin yung mga bloke. Tapos palitan ko tong diode. May singit ko lang. Inuwi ko tong dalawang board ng ginagawa natin dahil rush ito. Kasi gagamitin din nila sa event. Kaya siningit natin. And then meron pa pala ako nakitang shorted. Kaya nandito, hindi matanggal-tanggal yung short dito sa may 0157 yata to. Ngayon, may shorted pala dito. Kaya inangat ko itong limang bloke. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Dinala ko itong isang board, buo ito. Kasi nga, para meron tayong mapaghahambingan or meron tayong makukopyahan. Ito, nilagyan ko na tanda. Shorted ito. Ayan, ito. Shorted. Value niyan ay kapares. Saan ba yung tinanggal natin kanina na side? Sa kabilang side. Ito. Dito naman yung kapares niya. Sa pares pala yung nasira. Ito to, baka sabihin nyo na sinungaling tayo eh. Tayo nagsisinungaling. Ay, ito. Ayan ang shorted. Tapos ito yung diode, buo yung diode, buo. Wala siyang short to. Kaya pinutol ko. Tingnan nyo, short siya, diba? Dapat walang short yan. Ngayon tatanggalin natin to. Para malaman natin kung may shorted pa siya or wala. Overtime tayo. Kinalas ko na yung value na yung transistor value niyan ay NGW0302. Ayan, 0302. Ito naman is 0281. Yung kapares niya sa kabila, yung shorted. Kaya plus sabi ko may shorted pero hindi diode. Ito siya, pakita ko sa inyo na may shorted talaga siya kahit nasa labas. Ito. Ayan, short to. Bumaliktad na siya. Diba? Shorted. Tapos ngayon, nung natanggal siya, pansinin nyo kung ano mangyari sa diode. Wala na, diba? Naka-reverse na yan, wala, Ngayon, pwede na ibalik itong bloke. Pwede na ibalik yung diode kasi buo yan. Tapos proceed tayo sa ibang problema. Chinik ko yung mga fuse. Ang dami. Halos naputol pala lahat. Yung mga natira ay 4 to kanina eh. 4 na fuse nito. Putol to. Mayroong isang ceramic dito. So ako saan nalaglag yun. Ngayon, ito nang mangyari Ito, nirepair natin to Tingnan nyo. Nag-normal, naka-protect. Nag-normal ito. Naiwan naman sa kabila yung protect. Hindi ba? Naiwan yung protect sa kabila Kahapon akala ko normal lang ito. Naka-normal ito. Dahil nga siguro putol yung fuse. Yun lang.
Ang gagawin natin, patinuin muna natin ito, tapos saka natin balikan to. Ganun talaga yan. Akala natin minsan aral din yan or hindi. Ganun talaga bilang technician. Hindi naman tayo lahat perfecto eh. Minsan akala mo dito lang yung may problema. Dito, okay. Yung pala yung fuse dito, hindi ko rin pala napansin, hindi ko na check. Akala ko buo talaga dito. So ngayon guys, bali eto, tuloy ulit. Tuloy ulit. Kaya lang sabi ko may umiilaw pa rin eh. Nagpo-protect pa rin. Ito, may kwan pala ito. Sira rin isang NGW pa. Dito banda siya. Hindi ko siya totaling na-check ng maayos. Nalusutan tayo. Nalusutan ako. Ayan, tapos ito pang isang problema, oh. Ito. Pakita ko sa inyo. Yung nandito na value is 4793 to. Yung isang paa niya parang hindi nakahinang na maayos. Kaya siguro dati pang issue niyang ganito to. Kaya pinaltan siguro ng output to dahil naninibak. Kasi yung nandito, oh, hindi siya nahinang ng todo. Kapag i-switch on mo siya, okay. Tapos maya maya magpo-protect. Dito, hininang ko lang to. Ito, 4793 value nito. Ngayon, ito magiging kalabasan niya. Magiging normal na yan. Inulit natin ha, ito. Tinanggal ko. Bali dalawa na yung butas. Ito siya oh. Okay, ngayon inangat ko muna ito. Wala, goods pala dyan. Goods pala yung nandyan. Kaya pala kanina pag sinabay ko silang dalawa, magsushort or magpo-protect. Nagpo-protect siya dahil siyempre nakaparallel lang yung supply. May error dito, nadadamay rin dito. Good ito. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Handa ko na rin yung tester kasi naging normal na ito eh. Oh. Kulang pa tayo ng output lang. Mamaya na lang natin dagdagan yan kapag ma-finalize na natin na goods na talaga siya. Okay, pambihira, sabi ko papahirapan mo ako ah. Yun lang. Nung hininang ko siya parang umangat kasi siya. Pero pag sinilip mo, akala mo nakahinang. Pero pag inuga mo, wala, hindi siya yun oh, nasa 0.3 oh. Ang ganda yung bias niya. Maganda naman yung bias eh. Bambihira na yan. Oh. Normal na ito. Diba? Kaso, NGW to ah. Hindi na natin palitan yan. Hindi na natin papalitan. NGW 5200 yung stock. Diyan na yan eh. Alangan naman papalitan pa natin yan. Or di kaya ito papalitan natin. Lalong mapapagastos si bossing or yung kumpare ko rito. Okay yan, mas matibay nga itong NGW eh. Ngayon, naging normal na. Tanggalin ko muna, tapos dagdagan natin, tapos ipakita ko ulit yung kanina ha? Tuloy ulit. Tuloy ulit. Kaya lang sabi ko may umiilaw pa rin eh. Nagpo-protect pa rin. Ito, may kwan pala ito. Sira rin isang NGW pa. Dito banda siya. Hindi ko siya totaling na-check ng maayos. Nalusutan tayo. Nalusutan ako. Ayan, tapos ito pang isang problema oh. Ito. Pakita ko sa inyo. Yung nandito na value is 4793 to. Yung isang paa niya parang hindi nakahinang na maayos. Kaya siguro dati pang issue niyang ganito to. Kaya pinaltan siguro ng output to dahil naninibak. Kasi yung nandito oh, hindi siya nahinang ng todo. Kapag i-switch on mo siya, okay. Tapos maya maya magpo-protect. Dito, hininang ko lang to. Ito, 4793 value nito. Ngayon, ito magiging kalabasan niya. Magiging normal na yan. Inulit natin ha, ito. Tinanggal ko. Bali dalawa na yung butas. Ito siya oh. Okay, ngayon, inangat ko muna ito. Wala, goods pala dyan. Goods pala yung nandyan. Kaya pala kanina pag sinabay ko silang dalawa, magsushort or magpo-protect. Nagpo-protect siya dahil siyempre nakaparallel lang yung supply. May error dito, nadadamay rin dito. Good ito. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Handa ko na rin yung tester kasi naging normal na ito eh oh. Kulang pa tayo ng output lang. Mamaya na lang natin dagdagan yan kapag ma-finalize na natin na goods na talaga siya. Okay, pambihira, sabi ko papahirapan mo ako ah. Yun lang.
Nung hininang ko siya parang umangat kasi siya. Pero pag sinilip mo, akala mo nakahinang. Pero pag inuga mo, wala, hindi siya oh yan nasa 0.3 Ang ganda yung bias niya. Maganda naman bias Ba, ang bihira na yan. Normal na ito. Di ba? Kaso, NGW to hindi na natin palitan yan. Hindi na natin papalitan. NGW 5200 yung stock. Dyan na yan wala nga naman papalitan pa natin yan. Or di kaya ito papapalitan natin. Lalong mapapagasto si bossing or yung kumpare ko rito. Okay yan, mas matibay nga itong NGW Dinagdagan ko na ng output. Ito. And then, sana ba? Ito, 0302. Ito, 0281 ito. Isang piraso. Tapos 0302, dalawang piraso. 1, 2. Bulsik natin, baka mamaya baliktad. Okay, same. Ngayon, ibalik natin to parehas. Balik natin to. Tapos itong channel to. Itong channel to, wala namang problema to. Okay siya. Binalik ko na yung dalawang board. Okay, kompleto na yung output Kompleto na yan. Double check natin yung wire. Okay, ngayon mataas talaga yung amperahe nito. Ka-design talaga ng krill. Yung krill, kahit dalawang bulb na yung gamit mo, hindi ganong bababa yan. Ngayon, nag-normal na. Hindi pipino yung ilaw o yung series bulb natin. Eto. Yan, nasa 0.3. Tapos, ito naman yung kabilang side. Pares na pares lang di ba? Tapos dito tayo sa dulo. Pares lang. Tapos ito sa dulo rin banda. Okay, pwede na ilaban to. Dami naman ng dali dito na parts. Bali, maglalagay na lang tayo ng speaker and then audio input. Dito si vacuum thermistor 4. Although 3 lang nakalagay dito, yung isa ginamper nila. Ginawa natin, nalagyan natin to. Tapos output 3 piraso. Dalawang NGW na 0302. Tapos 0281, bali 3 piraso. Yung fuse niya 4 na piraso si Bak. Okay, maglalagay ako ng speaker and then yung audio input naglagay na ako ng speaker. Busy sila doon, kukuha ng si bossing ng Lance na CA18 niya. Tapos, balik tayo rito. May speaker na to, tapos may audio input na naka-parallel, kasi naka-parallel connection yung gamit nila rito Okay, ito yung audio input natin audio source natin, cellphone natin na isa. Channel 1. Tapos channel 2. Okay. Working na. Ngayon, i-rectang to 20 natin. Kasi naka-bulb siya. Okay, ayan, naka 220 na yun doon. Bahala ka dyan. Bahala ka. Okay. Ba't lang music? Ayan. Ito yung ni-repair natin wala. Goods naman pala Okay, working na siya Kailangan ng processor nito para mas lumakas siya. Solid ng base niya. Ka-design ng kwanto, ka-design ng krill na 16 ito. Okay, hanggang dito na lang. Working na. A minute. Wala naman, normal lang. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang syempre. Baguhan lang sa mga veterano tawanan lang nila yung ganitong klaseng content And then kay pare, okay na tong unit mo pare Ace A 1000.2 or Supertech na Ace A 1000.2.
Okay, promotion bago tayo magtapos syempre. Shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.